Dating may record si Jane ng lost memories noong bata lamang siya due to her dramatic experience. Pero nare-recover naman din agad. But after another trauma healed ay magkakaroon na naman siya ng isa pang trauma. Lumaking may takot sa Diyos, puno ng pag-aaruga ng magulang at galang sa bawat tao si Jane. But her destiny played a trick on her na hindi niya akalaing ang pagiging matanda ay hindi masaya, na halos ipagdasal na lamang ni Jane na ibalik siya sa dati niyang buhay. Lumabas si Jane ng kwarto niya nang marinig nito ang pagtawag sa kanya ni Kennedy. Ang mga yapak ni Kennedy ang nagsisilbing pahiwatig na meron na namang hindi magandang mangyayari. Jane are too scared of anything when it comes to Kennedy. Para itong demonyo na nagkatawang tao. Mas mapanganib siya kaysa dati. Ang halimo ng bahay na ito ay nandito na naman. Wika ni Jane sa sarili habang hinihintay na bumukas ang pinto at iluwas si Kennedy nang walang iba kundi ay saktan siya. Dahil sa pagiging abusado ni Kennedy sa lahat ng bagay at sobrang pagkasabik sa kanyang trabaho, minsan ay sumusulpot ito sa kondo na parang grizzly bear. Lahat ay ibubunto kay Jane katulad ng dati. Ang walang buhay na tingin at seryosong aura nagbibigay takot sa kaibuturan ni Jane. Heto naman kasi si Kennedy. Merong ugali si Kennedy na isang beses o dalawang lamang lumalabas sa isang taon. Ngunit mukhang ang isa sa isang taon ay ngayong araw. Sasaktan na naman niya ako. Tapos ako itong walang choice kung hindi ay patawarin siya. I cannot let it getting worse and worse. Yet, wala naman akong magawa para sa sarili ko. Wika ni Jane sa sarili habang pinaglalandas ang kanyang daliri sa mga sugat at pasana na tamo niya sa kanyang braso dulot ng pananakit ni Kennedy sa kanya. Isang boyfriend abuser si Kennedy at dahil merong mga alaalang nawala kay Jane ay hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa. Her only choice was to stay with Kennedy until she recovered. Pero ang mas nakakainis ay ang pagkikitungo ni Kennedy sa kanya, kahit ang minsan ay bumabawi ito ng magandang bagay. Tulad na lamang ngayon kung paano hawakan ni Kennedy si Jane sa braso, kung paano bumaon ang mga kuko nito at gumawa na naman ng panibagong sugat kay Jane. Nagngangalit-ngit din ang ngipin nito sa gigil. Walang sabi-sabi ay agad na itinulak ni Kennedy si Jane. Doon ay tumama ang ulo ni Jane at bumagsak sa sahig. Kahit masakit ay nagawa pa rin ni Jane na itukod ang kanyang braso upang hindi siya tuluyang matumba. Ngunit sa nakita ni Kennedy, mukhang hindi ito naging masaya. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Lakas loob na tanong ni Jane kay Kennedy. Doon ay nag-igting ang panga ni Kennedy at nilapitan si Jane na takot naman ang mababasa sa mga mata. Kailan kita binigyan ng permisyo na questionin ako? Sagot! Sigaw ni Kennedy. Muli ay kwinalyuhan niya si Jane. Umangat pa ang paa ni Jane sa sahig, dahilan upang masakal siya sa sarili niyang damit. Dahil nangingitim na si Jane ay agad na binitawan ito ni Kennedy na walang pasabi. Pasa lamang ang kanyang natamo, ngunit ang pasa na iyon ay hindi lamang basta pasang makukuha ng pagkalaglag. Tumama kasi ang paa ni Jane sa isang malaking bagay na hindi niya matukoy kung ano. Bigo na namang maprotektahan ni Jane ang kanyang sarili. Buong akala ni Jane ay naaabot na ni Kennedy ang rurok ng tagumpay sa pamamagitan lang ng pananakit nito sa kanya. Kaya sumandal muna siya sa trash bin at inalalayan ang sarili at dahang-dahang tumayo. But to Jane's little not to surprise, naglakad si Kennedy papunta sa kinaroroonan niya at galit itong sinipa ang ulo ni Jane, dahilan para maumpog ito sa pader at magdilim ang paningin ni Jane. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kahit nanginginig na si Jane sa takot, ang pagkahilo na halos bumabalot sa ulo niya ang hindi na iniinda at pilit na dinidilat ang mga mata upang hindi siya mawala sa konsentrasyon. Hinarang ni Jane ang kamao ni Kennedy na tatamas sa ulo niya gamit ang braso para protektahan ang kanyang sarili. Hindi niya na alam kung ano ang kasalanan niya sa pagkakataong ito para saktan niya naman siya ng ilang ulit. Sumusumpa na si Jane sa Diyos.
Nang hilingin niyang bigyan siya ng isang lalaki, nakalimutan niyang sabihin sa kanya na isang mabuting tao. Ang panga ni Kennedy ay bahagyang nagka-clenched at ang kamao ay kuyom at ang kanyang itsura ngayon ay mas mapanganib kaysa sa imaheng nakaukit sa isipan ni Jane. Hindi tumigil si Kennedy sa pagsipa sa bawat parte ng katawan ni Jane, sa tagiliran, sa tiyan at kung saan-saan parte ng kanyang katawan. Nang hina na si Jane at tsak na namamatay na ito sa loob. Hindi biro ang bawat pasa at sugat ng kanyang natamo mula kay Kennedy. "Gusto kong tumakbo," wika ni Jane sa sarili, na tanging siya lamang ang nakakarinig, pero hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas para doon. Si Jane ay nasa pagitan ng pagkabigla at pagkatulala sa sandaling sinumpa siya nito hanggang kamatayan. Sinumpa siya nito sa pinakaunang pagkakataon. Alam niyang lahat ay maaaring magkamali, ngunit ang paggawa ng paulit-ulit ay sinasadya. Ngunit si Kennedy ay kahit na humingi ng tawad ay gagawin pa rin. Hindi na ito aksidente kung iyon ay sa tingin ng iba. It is a choice for you to decide and not to blame to the victim. Biglang nang labo ang mga mata ni Jane at hindi niya maiwasang higpitan ang pagkakahawak niya at naglakad papunta kay Kennedy na ngayon ay umaatras. Kita sa mukha nito ang takot, bagay na bago para sa paningin ni Jane. Sa gulat, gusto na lang ni Jane na huminto at tumalikod, pero hindi niya maiwasang sundan kung sino ang bumubulong sa kanya. Tila tinuturuan siya sa mga dapat niyang gawing hakbang. "Patayin siya! Patayin mo siya, Jane! Lagi ka lang naman niyang sinasaktan." Dahan-dahang bumagsak si Jane sa sahig, nauntog ang ulo niya sa gilid ng board at naging dahilan ng pagka-blackout niya. Kitang-kita ni Jane si Kennedy na naliligo ng sarili niyang dugo. Nagbigay takot ito kay Jane, kaya naman ay niloloko niya na lang ang kanyang sarili at sinasabing, "Panaginip lang ito." Ngunit nang maglandas ang paningin ni Jane sa paligid at nagdako ang kanyang mga mata sa kanyang kamay na may hawak na kutsilyo, agad na binatawan ni Jane ang kutsilyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa kay Kennedy. Dugo ni Kennedy ang nakamarka sa kutsilyo. Alam ni Jane na hindi ito panaginip lamang. Alam ni Jane na siya ang gumawa nito kay Kennedy. Ngunit baliw na kung baliw ay pilit pa rin pinaniniwala ni Jane ang sarili na hindi siya ang may gawa nun. Nang muli itong tumingin sa kanyang kamay, ang kutsilyo na dumulas at bumagsak sa lupa ay nagbigay takot sa kanyang sarili. Maaga pa ngayon, kaya ang ibon na dating minamahal ni Jane ang tunog, ngayon ay hindi na. Hindi na maganda sa pakiramdam ni Jane dahil ang tunog ng paghuni ng ibon ay tila nagsasabing may kasalanan siya. "Paano kung makulong ako at mamatay ako sa gutom?" wika ni Jane sa sarili habang ang kanyang kamay ay nanginginig. Tila talagang nasisiraan na siya ng ulo dahil minsan siyang natatawa o kaya naman ay biglang iiyak at mananahimik sa gilid. "Paano kung kukuha sila ng hitman para patayin ako?" Takot na wika ni Jane sa sarili at pinalibot ang tingin sa paligid. Walang tao sa paligid, tanging siya lang at ang labi ni Kennedy. Paano kung... Napaluhod si Jane sa sahig at dahil ibinigay niya kanya ang buong lakas ng mga oras na yon para makaganti kay Kennedy, pakiramdam niya ay napakahina na niya ngayon. Yun lang ang magagawa niya ngayon, ang umiyak at hayaang mawala ang sakit ng darama niya at sayang hindi na siya muling masasaktan ni Kennedy. Naalimpungatan si Jane sa malalim niyang pagkatulog. Masaya pa siyang ipinalibot ang tingin sa paligid for having thoughts na lahat ay paniginip lang. But to see Benkett cleaning up something ay agad na lamig ang katawan ni Jane. She is surely knew na mayroong hindi magandang nangyari. "Okay ka lang?" Lumapit si Benkett kay Jane at hinawakan ang kamay nito. Kita ni Jane ang nag-alala si Benkett, ngunit hindi yun ang mahalaga para kay Jane sa mga oras na iyon, kaya walang saysay ang pag-alala ni Benkett. Habang nag-alala si Jane kung paano niya pinatay si Kennedy,
nagsimulang manginig na naman ang mga kamay nito na hindi niya man lang magawang pigilan. Hinahaplos si Benguet ang balikat ni Jane habang bumubulong. "Shh! Everything's fine now. You didn't attempt that murder. You just defended yourself." Hinawakan ni Benguet ang baba ni Jane at pinatingin ito sa kanya. "Pumatay ako ng tao. Anong fine doon?" Pinatahimik ni Benguet si Jane at niyakap ng mas mahigpit para mabawasan ang takot na nararamdaman ni Jane at talagang nakatulong ang trick na iyon para pakalmahin ang puso ni Jane. Maaaring kumalma si Jane, ngunit ang alaala ay mananatiling magpakailanman. How can Jane freaking calm down if she killed her boyfriend? Medyo husband kasi nag-live-in na sila and for Kennedy ay asawa na daw siya halos nito. Tumango si Jane habang tinatanong siya ni Benguet kung okay lang ba siya at ipinatong ni Benguet ang ulo ni Jane sa balikat niya at sinimulang haplusin ang buhok nito. "I don't want to be a sinner. Sitting her beside a guy and leaning my head against him, but my so-called boyfriend didn't even make me feel this way, just like Benguet did." Wika ni Jane sa sarili. Makalipas ang mga 10 minuto, dumating ang mga pulis at kinausap sila ni Benguet. Nagtago naman si Jane sa backdoor. Natatakot na baka makulong siya at mamatay na lamang sa kulungan. Paulit-ulit na sinasabi ni Benguet na hindi si Jane ang pumatay kay Kennedy. Kaya naman, hindi na siya huhulihin ng pulis. Ngunit, hindi iyon nakatulong para kay Jane. "I was hoping Kennedy is just weak as me, na hindi na siya makagalaw para salakayin ako." Wika ni Jane gamit ang isip. Kaya naglakad si Jane papunta sa pwesto ni Kennedy na nakaratay sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo. Gulat kung gaano karami ang dugo ang nawala kay Kennedy. Agad napunta si Jane sa mundong siya lamang ang nakakaalam. Napabalik siya sa ulirat nung maramdaman niya ang masakit na tusok ng hangin. Tila ba galit ito sa kanya. Hinaplos ni Jane ang buhok ni Kennedy at nagsorry sa ginawa niya. Nagulat pa si Jane nung bigla nang iminulat ni Kennedy ang mga mata niya at ngumiti siya kay Jane na nakakaloko. Nabigla si Jane at handang ngumiti pabalik nang kunin ni Kennedy ang kutsilyo at mabilis na isinaksak ito sa tiyan ni Jane. Hindi si Jane makagawa ng ingay dahil sa sakit na ibinibigay sa kanya ng kutsilyo at nang handa na siyang sumigaw, hinawakan nito ang ulo niya at binasag sa lupa ng dahilan para matumba si Jane at tuluyan nang nawala ng malay. Gusto niyang lumaban, ngunit biglang nanlabo ang kanyang mga mata at ang tanging nagawa niya na lang ay umiyak. "Jane?" Sigaw ng kung sino bago ni Jane tuluyang maipikit ang mga mata at yun lang ang nangyari bago mawala ang alaala niya at makulong sa sarili niyang kulungan ng maraming taon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng hindi pamilyar na amoy at puting kisame ang sumalubong sa kanya. Purong puti ang kisaming ito na walang anumang disenyo at nakakatamad maliban sa ilaw na nakasabit dito. Naalala niyang nagising siya at sinabihan siya na nakoma siya sa nakalipas na 2 taon pero wala pa rin siyang masyadong maalala maliban sa sarili niyang pamilya, ang kanyang kasulukuyang tita Lara. Sabi ng doktor, imposibleng maalala niya ang lahat na nakalimutan niya for the past 2 years. In her case, bihira lang kasi ang nakaalala pa siya ng kaunti. Naalala niya ang kanyang auntie pero hindi yung tragic story na kinakaharap niya for the past 10 years. Masyadong maganda ang maging totoo, ngunit ito ay totoo. Naghilom na ang mga pasan niya sa katawan at masasabi niyang ganun na lamang kadelikado ang mga nakaraan niyang alaala. Sa nakikita niya ay tanging mga pasa at galos na nagpapakita kung gaano ito kaputla at masakit. Habang nagiging mas malusog siya, gaya ng dati, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Si Jane ay nagiging mas mahusay na version ng kanyang sarili. Jane started finding some jobs and it's really hard as she thought. There goes the time she stayed in her auntie's house
for 1 month kasi walang tumatawag o sumasagot sa isinumenteng resume niya. Jane worked as a secretary at the most well-known company here in the Philippines at kasali din siya sa mga nag-iimbestiga ng mga unsolved cases. Yes, Jane is a private detective, not the secret kasi bulgaran ang minsan ginagawa nila. Nandito sila ngayon sa harap ng abandonadong bahay. Maaaring nakakatakot talaga sa labas pero maraming kwentong nakatago sa loob. Tulad na nakikita niya ngayon, kung ikaw ay nasa kanyang sapatos, masasabi mong ang may-ari ng bahay na ito ay may isang kalunos-lunos na alala na hindi nagtagal. Makikita mo rito ang sirang bintana na maaaring dulot ng bagay na itinapon. Ang bahay na mukhang pag-aari ng mayamang pamilya. Mukhang nakakatakot, hindi ba Jane? Nagtataka man sa tanong nila ay bahagya si Jane na umiling at ngumiti. Binigyan sila ng susi ng landlord at bahagya pa itong nagulat nang makita si Jane. Ikaw si Jane Fortabuena, di ba? Usa sa kanya nito. Nagtataka siyang tumingin sa matanda dahil sa bahagya niyang pagbanggit ng buong pangalan ni Jane. Opo. Bakit po? Iling lang ang naging sagot na ibinigay kay Jane ng lalaking namamahala sa abandonadong bahay na ito. Pumasok sila sa loob ng bahay at sinalubong sila ng pamilyar na hangin. Parang pamilyar ang ihip ng hangin. Pakiramdam ni Jane ay sanay na siya sa loob ng bahay. Ngayon pa lang, parang gusto ko nang tumakbo guys. Napatingin sila sa pagkapit ng kamay ni Michelle sa braso ni Jane, which is medyo makati para kay Jane. It seems familiar to me. Kusa na lang lumabas sa bibig ni Jane ang mga katagang iyon, dahilan para mapatingin sila sa kanya. Alam niyo ba yung kaso nito? Attempted murder at human trafficking. Dahil sa sinabi ng mga coworkers niyang si Kaiser ay nagtuon ang atensyon nilang lahat sa kanya. Bakit? Ano daw nangyari? Kuryosong tanong ni Michelle na hindi pa rin tinatanggal ang kapit sa braso ni Jane. Kusa na lang kumalabog ang dibdib ni Jane sa tanong ni Michelle sa hindi niya malamang dahilan. Jane still seeking some answers na mukhang sila rin ang makakasagot. Mag-live-in partner daw yung nakatira dito. Kaso, parang napilitan yung babae na sumama lang sa lalaki. Alam niyo pa, laging sinasaktan ng lalaki yung babae. Ang alam ko, love triangle ata yung naganap. Kaso, tinago yung identity ng babae at sa lalaki lang ang inilabas. Lahat sila ay napatingin sa kanya at inisa-isa niyang ibinigay ang papel na halatang kinabisado niya pa. Si Kennedy McBranket ay nahaharap sa parusang kamatayan dahil sa pagpilit sa kanyang kasintahan na tumira sa kanya at pananakit sa kanya ng pisikal. Napakaraming pinsala at panganib ang kinakaharap ng kanyang kasintahan sa nakalipas na 9 na taon at ngayon ay kanilang anibersaryo. Ngunit sinaktan lang siya ng kanyang ka-live-in partner nang walang tigil kaysa ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. The murderer say his side. Hindi ko siya pinilit na tumira sa akin. And I hurt her. But she always forgive me. My girlfriend loves me. Habang binabasa ang artikulo, umikot ang ulo ni Jane at hindi niya maiwasang mapadaing sa sakit nito. Okay ka lang, Jane? Napatayo na din ang mga coworkers nito dahil sa impit niyang pagdaing sa ulo niya. Nagkakagulo na sila. At ang ibang pangyayari ay hindi na niya nakita pa nang mawalan siya ng malay sa sobrang kirot at sakit ng dibdib na nadarama niya. Nakapunta na ba ako dito dati? Pagtatanong ni Jane sa sarili. Hindi na niya naman natatapos ang buong nakasaad na balita sa sulat at di niya sukat akalaing kikirot ang ulo niya at sari-saring boses ang naririnig niya sa kanyang ulo. Ikaw ay isang kalukuhang girlfriend. Sigaw ng kung sino. Ang trabaho ito ay ang pinakamasama. Sana mamatay ka na. Gusto mong tumakas? Sigurado ka bang kaya mo? Ikaw pa? Napahawak na si Jane sa hamba ng upuan dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo.
Ano itong naririnig ko? Masakit na din ang bahagya ang dibdib niya at halo-halong emosyon ang ipinararating nito. Hindi napigilang mapaluha at ang unang luhang lumandas sa kanyang pisngi ay may kasunod pa pala. Nawala ba ang alaala ko? Pagkalipas ng ilang araw, Jane are busy meditating and talking to herself nang may humawak sa pulso niya at bigla siyang nakaramdam ng takot. Parang pamilyar sa kanya ang pakiramdam na ito. Okay ka lang, Jane? Napalingon siya ngayon kay Marisa na hawak-hawak ang kamay niya. Agad naman niyang inagaw ang kanyang kamay. Mag-o-off muna ako. Kailangan niya puntahan si Auntie. Kailangan niya ng paliwanag sa mga nangyayari sa kanya nito mga dumaang araw. Pakiramdam niya ay para siyang tanga nanguhulas sa mga nangyayari at kung ano-anong what ifs ang kusang lumalabas sa isipan niya. As Jane headed out to the cab that she booked, agaran siyang pumasok sa bahay ng kanyang auntie at kinumpronta ito. Look, tita, para akong baliw na nanguhula dito. Please naman. Pagmamakaawang wika ni Jane. Hindi pwede, sagot ang auntie ni Jane. Kahit isang information lang po. Hindi nga pwede. Napatalon si Jane sa biglaang pagtaas ng boses ng kanyang tita. Hindi niya inaasahang mapipiko nito ng ganon. Gusto niya lang naman malaman lahat. I'm sorry. Napataas si Jane ng tingin sa kanyang tita at yumakap. Bahagya pa siyang nakakunot noo at napahawak sa ulo ng bigla itong kumirot. Nag-alalang hinawakan ng tita ang ulo niya. Sinabi na kasi sa iyo bata ka. Nag-alalang pataw ng kanyang tita at tatakbong kinuha ang kanyang telepono na may tinawagan na kung sino. Umakyat na si Jane sa kwarto niya nang sumilaw ang pagkahilo niya. Napakawala mong kwenta. Sorry, Ken. Huwag mo akong iniiyakan. Hindi ko naman sinasadyang masira yung envelope. I'm sorry. Malakas na sinampal siya ni Kennedy sa pisngi. Lumayas ka na. Dagdag problema ka lang. Pero Ken, patawarin mo ako. Naglilinis lamang ako kanina at hindi sinasadya yun. Nakakadiri ka. Sigaw ni Kennedy kay Jane at inalayo si Jane. Ikaw ang nagbaboy sa akin, Kennedy? Napabangon si Jane sa intense na panaginip na iyon. Kailan ba siya titigilan ng mga panaginip na ganito? Natatakot na siya. Bakit? Sino si Kennedy? Tanong ni Jane sa sarili. Dumating ang doktor na si Doc Darren. Agad na tinigdan ang mga mata at bibig ni Jane. Hindi niya alam kung para saan iyon. Nakadiretso lang ang doktor ng tingin at pagkatapos ay pinitik ang noo ni Jane. Bahagya pa itong namula. Kaya hinimas-himas si Jane at masamang tinigdan ang doktor. Kakasabi ko lang na huwag piliting alalahanin ang lahat, Jane. Magpapalit ka na lang kaya muna ng doktor. Ayoko ma-stress ang ganda ko. Napakamot si Jane sa ulo nang maalalang bakla nga pala si Doc Darren at lumalandi na naman siya tonight. Napahinga lang si Jane magdamag at hindi pinakilos ng kanyang tita sa kahit anong gawain. Muntik na rin hindi papasukin sa trabaho pero pinilit niya. Nagising si Jane sa sinag ng araw nang gagaling sa bintana. Ang pakiramdam na ito sa tuwing magigising siya sa umaga ay kalayaan sa kanya. Talong katok ang nagpalingon kay Jane. Ang katok na iyon ay nagbumula sa labas. Sa paghihintay ng isa pang katok, tumalon siya sa kama at akmang bubuksan nang marinig niyang may nag-uusap sa bandang bintana. Popoy, makita ka ni Aling Lara dyan. Huwag kang maingay dyan, Jaypoy. Paano pag nahuli ka dyan? Kaninang umaga pa si Aling Lara wala. Nakita ko lumabas ng alas 5. Napasilip naman si Jane sa bintana kung saan posibleng nanggagaling ang mahihinang usapan. Napatingin si Jane sa pintuan kung saan nanggaling ang katok. Nangilabot ang kanyang pakiramdam nang marinig niya nang tumunog na naman ang pintuan. 3 magkakasunod na naman ng katok. Ibig sabihin, wala si Auntie? Sino ang kumakatok?
Konsensya ko? Tanong ni Jane na itinatanggal ang takot sa katawan. Dali-dali itong kumuha ng mahabang unan na hotdog kung tawagin at hinanda ang sarili sa anumang dilobyong maaaring mangyari. What the? Nahampas niya ang kanyang tita ng unan, kaya ano ang inaasahan mo mula sa kanya? Nahampas din siya ng kanyang tita. Naghampasan lang sila. Jane's auntie keeps on asking what have gotten into her mind para salubungin siya ng hampas ng unan. She also said that Jane's must be in a good condition dahil malakas na daw yung pagkakahampas nito. Habang tinitignan niya ang kanyang munting kitty clock, nagsimula itong tumunog. Kinuha niya ang tuwalya niya at tumungo sa shower room habang nakaupo siya sa bathtub at doon nagsimulang bumuhos ang tubig sa katawan niya. Halos 1 oras siyang nagmuni-muni at ginagawa ang kanyang mga ritual. Nang matapos ay lumabas na siya ng restroom at sinuot ang fitted jeans na may kasamang puting blouse. Hindi siya nagsuot ng mga iskandaloso na damit o kung ano man ang tawag nila para pasayahin ang iba. Basta masaya at komportable siya sa suot niya, doon siya. So dahil this morning lang, confident ako na naligo at lumabas ng bahay ni tita at all in white ang suot ko. Kaya naman ang confident ko dahil for the cleanliness ako. Tapos matatalsikan lang ako ng putik na kasalanan kung sino yung rider na yun. Frustrated na wika ni Jane sa kanyang sarili. Buong akala ni Jane ay wala itong delikadesa. Ngunit bumalik naman din ang rider at bahagya pang iniabot kay Jane. Kunin mo to. Siya yung driver na stupid. Pathetic motorcycle na yun. Pero bakit ang putla niya? Para siya nakakita ng multo. The hell I care. Bakit naman ako magtataka kung bakit siya ganun? What the hell? Biglang natauhan si Jane. Anong take this? Ang ganda-ganda ng araw ko, tapos sinira mo? Inilibot ni Jane ang paningin at nagsimulang maglakad. Ayokong tumanggap ng pera sa mga taong tingin ay nagbabayaran ng pera ang lahat ng kasalanan. Gipit ako, pero dahil I care. Pero may something sa lalaking yun. Jane got this feeling. Kasali ang lalaking iyon. Parte siya ng past ni Jane o ano. Ayaw niya mag-jump into another conclusion and end up being paranoid and asking a lot of what-ifs on her auntie. Grabe naman yun. Pero bakit pakiramdam ko meron? Ako? Nagiging paranoid na naman? Okay, move on na. Dapat mag-concentrate ako sa walking technique ko. Hindi ko maiwasang makarinig ng bad comments. Wika ni Jane. Sino ba naman di nakakapansin ng puti sa damit mong puti-puti ang dumi na nagmistulang design na sa damit ni Jane? Ew! Ang murang damit. The hairstyle niya. Thrift store. Agad na patigil si Jane sa narinig. Kung maka-thrift store kasi ang isa, akala mo kay ganda ng damit na mas better pa ang ukay-ukay kong titignan. Wow! Below the belt yun ha? Ako? Grabe! Wow! I would let this pass. Ngayon pang bad trip ako. Wika ni Jane. Excuse me. Naglakad siya ng mabilis to lecture those women. Ang lakas talaga ng loob niyang sabihin iyon kay Jane. Kaya naman, nanggagalaiti si Jane. Tinaas ng babae ang kanyang fake na kilay at tumingin sa kay Jane ang babae. Ang lakas talaga ng loob ng babaeng ito na kalabanin ang bad trip na si Jane. I forgot to give you this. Logic naman. Hindi niya naman kasalanan kung hindi nila ito maintindihan. Well, obviously, may inabot si Jane na salamin sa kanya at umalis. Nagulat si Jane nang isumpa siya nito, kaya sinampal siya ni Jane with feelings naman. Hindi siya masyadong nakikipag-usap ng walang kahihiyan at syempre sa isang nakakaawa na tao. Lumipas ang mga buwan at taon, ngunit nakikita na ni Jane ang ilang malabong figura at boses. Ilang boses na parang pinagmumultuhan. Kennedy ang pangalan na paulit-ulit sa tenga niya. Parang may gagawin siya sa pangalan ni Kennedy. O ano, hindi siya nag-aaksaya ng oras. Kaya nag-book siya ng appointment sa kanyang personal na doktor. Linggo bago siya pagbigyan ng kanyang hiling. Nag-take si Jane ng psychiatrist at kinailangan iyon ni Jane na lagi magpapa-appointment for her own benefit. Good things being get,
still helping her on things she needs and must do, even though she doesn't remember Benguet anymore. Mahabang sesyon kung saan hinayaan niya si Jane na humiga sa kama. Ipikit nito ang mga mata at damhin ang paligid. Sa pagpikit ni Jane, bawat senaryo ay dumating isa-isa. Noong una, isang madilim na kwarto lang ang nakita niya. Isang madilim na silid na puno ng mga rosas. Mahal niya ang mga rosas. Binuksan niya ang bintana at nakita niya ang isang lalaki. Isang lalaking handang isuko ang kanyang buhay. Kaya ano ang inaasahan mo? Tumakbo si Jane palabas at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya nung mga oras na iyon. Ang alam niya, gusto niyang iligtas ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay si Kennedy. Ang weird talaga ng memories ko ha. Binigyan ko siya ng payo sa lahat para magbago ko ang isip niya. Tanong ni Jane sa sarili. Sa araw na iyon, si Kennedy ay lasing na lasing at sira. Iniwan ito ng nobya niya at hindi alam ni Jane alam ang pakiramdam. Pero alam niya, masakit. Iniwan ka ng taong handang makasama ka habang buhay. Sumama si Jane sa kanyang pinakamasamang araw. Naging magkaibigan sila at magkaibigan sa mas romantikong bagay. Days and months, niligawan siya ni Kennedy. Handa niya itong tanggihan. Ngunit nakikita niya kung gaano ito umaasa. Sumasang-ayon na lang tuloy si Jane. Pabiro niyang sinabi na tatapusin na niya talaga ang buhay niya kung tatanggihan siya ng ibang babae. Doon ni Jane nalaman na sinadya niya iyon. Binuksan ni Jane ang kanyang mga mata at sinabi ang lahat sa kanyang personal na doktor. Sabi niya, normal lang daw maging masaya sa una. Ngunit hindi niya sasabihin kung ano ang susunod. Ito ay para kay Jane upang malaman. Habang naalala ni Jane si Kennedy sa nakaraan niya, alam niya kung gaano siya katanga. Bakit niya tatanggapin ang nararamdaman ng isang tao kung hindi naman ganun nararamdaman niya? Hindi ito pag-ibig. Kaya pala sa bawat balita na nakaukit ang pangalan ni Kennedy ay naaapektuhan siya. That explains everything. Kitang-kita ni Jane na inaaway siya ni Kennedy. Alam niyang dumating yung lalaki. Si Kennedy iyon. Boyfriend ko ba siya? Hindi pa kilala ang lalaking hawak ni Kennedy. Sa bilis ng pagkislap nila, nagbabago sila ng posisyon. At sa sobrang takot ni Jane, nakita niyang umiiyak siya. Umiiyak at nakaturo ang hintuturo niya sa isang tao. Nakita niya naman kung gaano siya kagalit sa lalaki. Siya yung lalaking nakita ni Jane kanina. Nagbago ang senaryo at natagpuan niya ang kanyang sarili sa damuhan, nakahiga. Sa pag-iyak at paghiga sa damuhan, nakakita niya ang mga pasa at talagang hindi niya napigilang umiyak. Nakita niya kung gaano siya kalungkot. Nakita ni Jane ang sarili na nakatingin sa kabilang dimensyon. Natagpuan niya si Kennedy. Nagtataka naman si Jane kung paanong si Kennedy ang lagi niyang kasama. Talagang hindi ka nadadala no? Tara nga dito. Hinawakan si Jane ni Kennedy. Ang kanyang pulso ng walang pag-iingat, nagpadala ng isa pang pasa. Umiiyak si Jane at nagmamakaawa. Nagmamakaawa para sa kanyang pag-iral. Ganito na kamiserable ang buhay ni Jane noon pa man. Bakit ko siya pinili? Bakit ako pinili ng isang tulad niya? Hinihintay niyang baguhin ang ibang senaryo at walang dumating. Kaya sinundan niya na lamang yung dalawang tao, siya at si Kennedy. Hindi binitawan ni Kennedy ang pulso niya. Naglakad sila papasok ng bahay. Parehong bahay na nakita ni Jane kanina at ng kanyang mga katrabaho na abandonado. So, ito ang bahay namin? O bahay niya? Gulat na patakip si Jane sa bibig. Nanatiling bukas ang pinto at nakita niya kung paano siya kinaladkad ang isa niya pang sarili sa sahig. Nauntog ang ulo nito sa upuan at hinampas ng paulit-ulit ni Kennedy. Nakita ni Jane kung paano maagos ang dugo mula sa ulo niya hanggang sa kamay niya. Nakita niya kung paano siya bumagsak at wala rin siyang pakialam doon. Hindi pa rin tumigil si Kennedy sa paghampas sa kanya ng isang mabigat na bagay. Sinimulan pa ikutin ni Kennedy ang gas stove at pinakuluan ang tubig.
Handa na si Jane na tumakbo at iligtas ang sarili niyang buhay nang hindi siya makagalaw at tulungan ang kanyang sarili na mabuhay para siyang naipit sa kinatatayuan niya. Ang tanging nagawa niya lang ay ang manood. Pinagmamasdan kung gaano kalungkot at pagkawasak ang lalaking pinili niya noon. Jane can't stay here vision of the scenario. Binuhusan siya ni Kennedy ng mainit at nakukulong tubig. Nakita niya kung paano siya noon sumigaw sa sakit at init na dulot ng tubig. Malayo na siya sa pagitan niya at ang lalaking si Kennedy sa kanyang alaala. Pero nakita niya kung paano umusok ang pinakuloang tubig at kung paano pumutok ang boses niya sa sobrang sakit. Sinubukan ni Jane na gumawa ng isang hakbang. Nais niyang matulungan ang kanyang sarili sa alaala. Pero may nakagawa na yung binangga niya. Yun yung lalaki kanina. "Benguet, tulong! Pakiusap!" "Wala si Benguet dito. Ano, naglalandi na naman kayo?" "Moron, ginugulo na naman ang ibang negosyo dito." "Ano nangyari sa pagitan namin ni Benguet? Bakit sabik na sabik si Kennedy? Nasaktan siya?" Inilagay ni Benguet ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at binatawan ni Kennedy ang isa pang kamukha ni Jane. Akala niya ay katapusan na ng every pain niya at naisip niya lang. Dumaan si Kennedy sa kanyang harapan at kinuha ang mga gunting sa kusina at kinuha ang pinakamalaking kutsilyo. Nagbago bigla ang senaryo at nalipat sa kung saan. Mukhang hindi maganda ang nangyayari ngayon. Mas masakit sa damdamin at nakakagulat. Yung chef knife, anong gagawin niya dyan? "Tabi, nawalan ng preno yung truck." "Walang preno?" Huminto siya saglit. Narinig niya ito at hinintay na dumaan ang truck. Pero ang mama niya, ang kanyang ina ay masayang tumatakbo patungo sa kanya. Walang naririnig na sigaw para pigilan siya. Masaya itong nakatuon ang atensyon sa sariling mundo at ang mundo na iyon ay si Jane. "Hala, tulong! Tumawag kayo ng tulong! May nasagasaan!" Nananatili siya sa kinatatayuan niya. Walang ginagawa. Hindi gumagana ang isip niya. Ang nanay niya, nabangga ng truck. Isang truck na hindi masiguro kung sino ang walang hiyang nagmamaneho. Ang alam niya ay nandito siya sa hospital, sa labas ng operating room, naghihintay sa mga salita ng doktor. Nananatili si Jane na tahimik at hindi alam ang gagawin. Hindi man lang tumawag siya, nagawang tumawag sa kanyang papa. Gaano pa kalungkot ang buhay niya. Ang operasyon ay umabot sa higit 1 oras. May isa pang doktor na tumatakbo patungo sa pintuan, ang pintuan kung nasaan ang ina ni Jane. Lumipas ang 2 oras at ang 2 oras na iyon ay nagbigay sa kanya ng higit na pag-asa. Yun siguro, okay lang siya. Nakita niya kung paano ang kanyang batang version na umiiyak ng walang tunog, kaawa-awa. Dumating ang doktor, binibigyan siya ng pag-asa ang batang si Jane at handang marinig ang sinabi ng doktor na, "Magaling na ang nanay mo, ngunit salip. Pasensya na, hindi nakayanan ng ina mo." Hindi inaasahan ni Jane ang narinig niya, balita, malayo sa inakala niya ang sinabi sa kanya ng doktor. Ang tanging nagawa niya lang ay tumango sa doktor. Dinala nila ito sa kabilang kwarto. Habang lumalayo sila ay mas lalong dumidilim ang daan. Nakangiting simpleng nagsesenyasan ang 3 doktor. Sabi nila sa batang si Jane, nandyan daw ang mama nito. Pero nasa operating room ang mama ni Jane. Paano kaya? Ang doktor na kalbo na mayroong puting balbas ay ibinaling ang tingin sa batang si Jane. "Ilang taon ka na, iha? Alam mo bang napakaganda ng hubog ng katawan mo? Mahilig ako sa mga bata. Ikaw, mahilig ka ba sa matanda?" Wika ng matandang doktor sa batang si Jane. "Sabi ng nanay mo, hubarin mo ang damit mo." Wika naman isang matandang doktor. Jane is 16 at that time. Ang ginawa niya lang ay maging mabuting anak at Dean's Lister sa eskwelahan. Tumango-tango ang batang si Jane sa sarili na nagpapadala sa kanya ng pagkabigla. Sinundan ko ba talaga sila? Sinasamantala nila? Wala ako sa tamang pag-iisip. Nakita ni Jane kung paano niya hinubad ang uniforme niya
at tinulungan siya ng 3 matandang kalbong doktor. Hindi ni Jane hahayaang ma-rape ang kanyang kabataan. Tumakbo siya at handang itulak ang 3 matandang lalaki. Ngunit hindi niya sila mahawakan. Nakakalimutan niyang parte ito ng mga alaala niya. Ang tanging nagawa lamang ni Jane ay umiyak at mandiri sa sarili niyang katawan. Bakit kailangan ako? Tanong ni Jane na puno ng pagsasamo. Naging kakaiba ang mga alaala ni Jane. Napalitan ito ng ibang senaryo at napaatras kung saan kasama niya sina Kennedy at Benguet. Chill lang si Benguet, while Jane who's seeing everything nagpapanik. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Jane sa sarili na naguguluhan habang nakikita ang isang sarili na inaabuso ng lahat. Naging blurred ang lahat na nakita ni Jane, ang sarili niyang sumisigaw. Sumisigaw siya habang walang damit kasama nga matatandang kalbo. Ang mga doktor, ilang beses ba nila akong ginalaw? Ganito ba nasira ang buhay ko? Namatay si nanay at ako ay ginalaw ng mga respetadong doktor sa ospital na to. Kapag tapos na sila, iniwan na nila si Jane. Iniwan nila itong umiiyak at binibigyan pa siya ng mga ito ng gamot. Pinipilit ni Jane na bumangon pero hindi niya kaya. Hindi niya lang kaya. Paano siya magigising sa bangungot na ito? Nasaan ang ending na hinahanap niya? Nasaan ang hustisya? Hindi na ni Jane kaya. Ayaw na ni Jane makakita ng ibang alaala na nawala na. Siguro may dahilan ito para kalimutan. Siguro dahil baka mapadalas sa kanya ng trauma. Nagdilim ang lahat at ang tanging ginagawa niya ay umasa at maghintay na magising siya sa bangungot na ito. Ngunit siya ay hindi nagawang magising. Nanood si Jane ng TV na mapayapa kasama ang tatay niya. Mukhang masaya ang tatay ni Jane at kahit ang batang siya ang nagluluto ng paborito ni Jane ng pagkain. Tumakbo siya patungo sa kusina at hinintay niyang mag-una sa panganalangin ang kanyang ama at nagsimulang kumain. Anak, aalis mamaya si Daddy. Okay lang ba ikaw dito? Oo naman Dad, 17 na ako, malakas na yata to. Ikaw talaga? Nakita ni Jane kung gaano siya noon kasaya sa piling ng tatay niya kahit wala na ang kanyang mama. Ang dating batang na si Jane sa edad na 17 ay masayang kumain ng kanyang paboritong adobo at hinayaan ng kanyang ama na pumunta sa kanyang trabaho. Hindi man lang si Jane mahawakan ang dati niyang sarili. Alam niya dahil isa itong alaala. Habang nanonood ang young self ni Jane sa paborito niyang cartoons, may kumatok sa pinto na tila nagmamadali. Baka may nakalimutan si Dad, wika ni Jane sa sarili. Nakita niya kung paano niya binuksan ang pinto na wala ang tunay na ngiti sa batang babae na nakaharap sa pinto. Iha, mag-isa ka yata? Usal ng lalaki at mabilis na hinawakan ang kwelyo ng batang si Jane. Hindi kaagad dumating ang ama ni Jane kaya nagawa ng lalaking iyon ang gusto niya. Nasa gitna na ng doktor ng pagpunit ng batang siya ay tsaka lamang dumating ang papa ni Jane. Dala ng katandaan ay agad siyang sinunggaban ng lalaki at hinampas ang ulo sa pader. May nakita pa itong tabla na may pako at walang labis na hinampas ito sa ulo ng ama ni Jane. Namatay ang papa ni Jane at ang lalaki na kanina lang ay lumalaban ngayon ay walang pasabing tumakbo palabas. Ang katotohanan, nagising si Jane at sinabi sa kanya ng personal niyang doktor na ilang linggo na siyang natutulog. Nashock talaga siya. Ipinakita pa ng doktor kay Jane ang video niya. Kinunan siya ng doktor. Ang lahat at ang ginawa ni Jane sa mga linggo na lumipas ay umiiyak at sumisigaw ng pangalan ng isang tao. Naalala na ni Jane ang lahat. Lahat ng akala niya ay panaginip lang. Pinaniwala ni Jane si Kennedy na isa lang itong panaginip na dapat kalimutan. Benguet was Jane's lover and she is pregnant with their baby. Nang kinidnap si Jane ni Kennedy at pinilit siyang uminom ng gamot na pampatulog ay nagbago ang lahat. Hindi lang isang beses ang kidnapping na nangyari dahil nung una ay nakatakas si Jane
until Jane reached an right age and Kennedy allegedly commit a crime by kidnapping Jane again. Natutulog si Jane sa higaan noon. Tila nawalan siya ng lakas na kumilos, ngunit gising at mulat ng kanyang mga mata. Kumukuha si Kennedy ng obi at ipinalaglag ang sanggol sa sinapupunan ni Jane. Nag-hire din si Kennedy na magbubura ng mga alaala ni Jane. Pero every time Jane made love with Kennedy, all she screamed was Benguet's name. Nagagawang saktan si Jane ni Kennedy at ang pisikal na pananakit ni Kennedy ay higit pa kapag ito ay tila napuno na. Ginagawa ni Kennedy na miserable ang buhay ni Jane at lahat ng ito ay dahil kay Kennedy. Si Kennedy ang mastermind. Sa likod ng unang kaso na si Jane ay ginalaw ng isang doktor. Ipinalaglag ni Kennedy ang anak ni Jane at ni Benguet. Sinira ni Kennedy ang buhay ni Jane. Ginulo at sinira ni Kennedy ang buhay ni Jane na puno ng trahedya. Mistulang ginawang laruan si Jane habang kasama siya ni Kennedy sa iisang bahay. Ngayon ay namatay na si Kennedy. Sinabi nila na si Kennedy ay nasa masamang bisyo. Ginawa niya ang lahat at pinatay ang sarili. Lahat ay pinlano ni Kennedy. Masama man si Jane na nalaman na niya ang katotohanan na pakiramdam niya, minsan ay parang may kulang sa kanya. Tamang paglilibing ng mga pamilya, ginagawa ni Jane ang tamang libing ng kanyang nanay at araw-araw niya itong binibisita. Nang matapos siya sa kanyang ina ay naglakad ito papunta sa kabaong ng kanyang ama. Pareho silang nasa galaxy. Pinapanood nila si Jane na sinasayang ang buhay sa loob ng isang buong siglo. Pero dahil sa kalunos-lunos niyang nakaraan, nawalan na ang babae kanina. Ang bata ngayon ay isang matandang babae, isang marupok at puno ng pagsisisi sa buhay. Kapag tapos na si Jane na maglagay ng bouquet sa kabaong ng tatay niya, lumakad naman ito papunta sa baby Jamaica niya, ang kanyang mahal na anak. Ang aking sanggol na hindi nabigyan ng pagkakataong makita ang mundo. Ang aking sanggol na isa sa mga target ng Diablo. Si Kennedy ang tinutukoy ni Jane. Wala akong dahilan para mabuhay. Wala akong dahilan para maging masaya. Namatay ang taong pinakamamahal ko. Nawala ng pag-ibig ang taong minahal ko. Araw-araw kong umiiyak at sumisigaw. Saan ako nagkamali? Bakit iniwan ako ng lahat? Anong ginawa ko? Wika ni Jane sa sarili ng puno ng pagsasamo. 5 taon na ang nakalipas simula nang mangyari ang trahedyang iyon. Naka-recover na rin si Jane at parati niya pa rin pinupuntahan ang puntod ng kanyang mga mahal sa buhay tuwing sasapit ang buwan ng Nobyembre. Benguet, okay lang ba na magtanong ako sa'yo? Ay sorry, pasensya na. Gulat na pasigaw si Jane nung hinawakan ni Benguet ang kanyang ulo at takot na bigla na lang siya nitong sampalin o ano. Agad naman nabigla si Benguet sa naging reaksyon ni Jane sa paghawak niya ng ulo nito, kaya agad niya ding binatawan at tinanong kung okay lang ba ito. Nanginginig pa ang kamay ni Jane habang pinagkakatitigan si Benguet na takot naman sa naging reaksyon ni Jane at hinahagod pa ang likod. Hindi ko alam kung anong ginawa sa'yo ni Kennedy, but I can promise you, Jane, hindi kita sasaktan kung ayun ang inaakala mo. Wika ni Benguet at mahigpit na niyakap si Jane na humagulgol. Natapos ang buong araw na iyon na nakalingkis lamang si Jane kay Benguet na ayaw niya itong pakawalan. Bukod sa komportable na siya sa basic ni Benguet ay pakiramdam niya ding hindi siya malalapitan ng kung anong masasamang bagay na maaaring mangyari if Benguet was around. Mabuti na lamang at naiintindihan ni Benguet ang sitwasyon ni Jane. Mahal na mahal niya ang babae na handa niyang gawin ang lahat, papabuti lamang ito. If Kennedy wasn't killed by Jane, ay si Benguet na mismo ang papatay sa lalaking iyon. Gusto niyang dahan-dahan iyong pahirapan hanggang sa maghingi ito ng tawad at magmakaawa. Ngunit sa kabilang banda naman ay pabor na siyang wala na ang lalaki dahil hindi niya kailangan tanawin mula sa malayo si Jane. Hindi niya na kailangan malimos ng pagmamahal sa babae niyang mahal at mas lalong hindi kailangan ni Benguet na masaktan habang nakikitang masaya ito sa iba kahit lamang ang sakit na nararamdaman. Nag-open up na rin si Jane.
about sa anak nila sana ni Benguet na namatay. Good thing ay open si Benguet kahit na masakit at dinamdam niya talaga ang pagkawala ng kanilang anak. Going back to zero na si Jane at Benguet, they are now starting a new life. Lahat ay inuumpisahan nila sa mas madaling paraan at hindi sila parehong mahihirapan. That they don't have to be pushed over para maumpisahan ang nais nilang buhay. Good thing ay pabor ang tadhana sa kanilang dalawa. Walang naging mga hadlang at mas lalong hindi ganun kalalim ang dahilan ng minsan nilang hindi pagkakaintindihan. Benguet understands Jane habang si Jane ay ginagawa ang mga bagay na sa tingin niya ay magugustuhan ni Benguet. Kay Benguet na rin mismo nang galing na kahit anong gawin ni Jane ay gusto ni Benguet. But Jane refused at sinabing pagsisilbihan niya si Jane. Kahit naman kasi dati ay ayaw niya ng mga bagay. Naging normal na lamang sa kanya na maging sunod-sunuran ni Kennedy na ngayon ay hindi na maalis ni Jane sa katawan niyang even Benguet stopped her. Hayaan mo na kasi, nasanay na kasi akong ganito. Alam ko namang trauma sa akin, pero anong magagawa ko kung doon na nasanay ang katawan ko? Patanong ng wika ni Jane kay Benguet na frustrated sa pinaggagawa nito. Sinabihan naman kita na magpahinga, panay ka trabaho tapos pawisan ka pa at hindi binubuksan ng electric fan. Jane, Kennedy is not me. You are safe with me. Please, just please treat yourself better dahil hindi ko kayang nahihirapan ka. Kasi sinabi ni Benguet at nakaramdam naman ng kirot sa dibdib ang dalaga at galak sa nalaman. Never siyang sinaktan ni Benguet, bagkos ay mas inalagaan siya nito. Kaya naman, hindi napigilan ni Jane na yakapin si Benguet. Dala na rin ng pagbubuntis to Benguet's second child ay madaling maging iyakin ni Jane at sensitive agad siya sa ibang bagay. Siyempre ay hindi rin nakalampas ang bagay na pregnancy cravings at talaga namang ang daming pinagdaanan ni Benguet patungkol dito. Hindi man kambal ang inihingi ni Jane ay kakaibang prutas o pagkain naman. Minsan ay ipaghahalo niya ang mga erekados at ipapakain kay Benguet. Lahat ng halos gusto niya na lang sumuka at umiyak dahil sa pinagpagawa ni Jane. Masaya na kasi si Jane na nakikitang kumakain si Benguet, kaya naman mas gusto niyang nakikita itong kumakain sa harap niya. Hindi ko alam ang gagawin. Go, ask your dad about that matter. Wika ni Jane sa anak na 3 taong gulang na at mas madaldal pa sa inaasahan nila. Dad, Mommy keeps on rejecting me po. Sigaw ng anak niyang si Ken at tinawanan naman agad ni Benguet. Galing sa trabaho si Benguet nung nasabi. Kasalukuyang aligaga si Jane sa iniasikaso nilang venue for their wedding. Nauna ang anak, bago ang kasal ay masaya naman siyang ikakasal sa taong mahal niya. Hindi katulad ng dati, kahit hindi siya pabor sa gagawin niya ay ginagawa pa rin niya dahil wala siyang choice. Nung una ay hirap at hindi sanay si Jane sa mga nangyayari like healthy relationship. Nabibigla si Jane sa pagtrato ni Benguet sa kanya dahil sanay siya sa pagkakamali ay maaari itong magdulot ng malaking pasa mula kay Kennedy. Naging masaya naman ang buhay ni Jane. Kompleto ang kanyang pamilya at hindi abuser ang kanyang asawa na si Benguet. Halos monthly pa rin siyang nagpapacheck up for her trauma from the past at kanyang kalusugan na priority ni Benguet. Jane and Benguet had 3 kids along with their deceased son. They have a happy family and live happily ever after. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig kina Benguet at Jane. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.